Good day guys, nandito tayo ngayon sa Kabanatuan. Pangatlo tayo sa pila ngayon, pag-uusapan natin yung tatlong cause ng traffic. Tatlong cause ng traffic at paano ito masusolusyonan. At paano ito masusolusyonan. Ang tatlong cause ng traffic ay sa dalawang taon na laging nasa kalsada. Ito yung lagi ko nakikita ng tatlong cause ng traffic. Una, aksidente. Pangalawa, piyesta sa mga bayan-bayan. Pangatlo, ginagawang daan yung pangatlo. Yung una is aksidente. Yung aksidente, wala tayong magagawa rito na paraan para maiwasan yung traffic. Wala. Kasi hindi mo alam kung kailan magkakaroon ng aksidente. Gaya ng mga mga pulis, hindi sila agad nakakon kasi aksidente nga hindi nila alam. Pero yung dalawang to na cause ng traffic, pwedeng maagapan yung piyesta at saka ginagawang daan. Paano maiwasan na magka-traffic yung piyesta? Pwede maiwasan yung traffic sa piyesta kung magkakaroon sila ng mga maglalagay sila ng personnel na magkaroon sa traffic. Kunwari, traffic sa Gapan, maglagay sila ng mga personnel na magmamayos ng traffic sa sobrang dami ng sasakyan. Kasi nga piyesta, kaya yung minsan kung pwede, wag sana gawin sa highway yung piyesta. Kumbaga kunwari sa Gapan, sa looban, tama, lagi sa kagayan ng Gapan, lagi sa looban yung ginaganap yung piyesta, hindi sa gilid ng highway. Yun yung isang solusyon na nakikita ko. Tapos, yung pangatlong dahilan ng traffic is yung ginagawa sa bawat daan pag naggagawa ng daan. Yun yung mga hindi nasusolusyonan. May solusyon dyan. Ayaw lang gawin ng mga gumagawa ng daan. Unang pang nakikita kong solusyon dyan, maglagay din kayo ng personnel. Personnel na mag-manage ng bawat traffic pag gumagawa ng daan. Kasi karamihan dito sa Pilipinas yung mga gumagawa ng daan, lalo na pag gabi, bihira ako nakakita yung may nag-manage ng mga traffic, yung mga dumadaan. Karamihan dyan, yung mga gumagawa ng daan, hindi sila nag-manage ng daan. Yung gumagawa silang daan, sige, bahala na sila dyan, bahala na sa mga dumadaan. Wala silang pakialam sa mga dumadaan. Gaya nakaraan nung nagka-traffic nung nakaraan, kahit sabi mong isang oras ka lang gumawa sa daan, ang laki ng epekto niyan. Malaki ang epekto niyan sa mga biyahero. Gaya nun, 3 oras lang ata yun dahil lang sa nag-iispalto. Yung biyahe mong 4 na oras naging 10 oras. Yung 4 na oras naging 10 oras, biruin yun. Napakalaki ng agwat ng nasayang. Nagastos ang laki ng abala. Gaya nun. Pag nangyayari yung mga ganon, hindi lang yung mga biyahero ang naabala. Madaming mga dyan. Mga gustong pumasok, nalilate, gaya ng nakaraan. Madaming estudyante, mga gustong magtrabaho, hindi na nakapagtrabaho kasi sa sobrang traffic. Akala ng mga gumagawa is walang epekto yun. Malaki yung epekto ng mga ganon. Malaki yung epekto. Kahit isang oras mo lang na hindi bantayan yung mga traffic na ganyan gumagawa ng daan, malaki ang epekto nun sa mga bawat biyahero na dumadaan sa kalsada. Lalong-lalo na yung mga nangungontrata dyan sa kalsada. Nag-aral naman kayo siguro ng road safety, mga ganon. Tungkol sa daan, ano ang gagawin pag nagpapagawa ng daan kung kayo gumagawa kayo ng daan. Yung hindi kayo nakakabala. Nag-aral naman siguro kayo ng gano'n. Yung malalo ng mga nangangontrata dyan sa mga edukado yung mga yan. Ba't hindi nila magawa na gawin yung gano'n? Ang laking abala niyan, ang laking abala. Sana mabago yung sistema ng sa daan para mawala ng traffic. Napalaking abala talaga nagagawa niyan. Yan lang guys. Thank you and stay good guys. Thank you.